dami naman. Mga minamahal ko mga magulang, mga estudyante, mga minamahal ko mga guro ng buong MAPSA Antipolo. Halina, sama-sama tayo magnilay sa mga mahal na araw. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo ay kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, isa pong magandang araw sa kanilang lahat. Tayo ay nagkakatipon bilang isang pamilya, bilang isang sambayanan ng MAPSA Antipolo. Sinadya nating tumigil sumandali para tayo ay magnilay sa mga mahal na araw. Kailan yung muling sandali na kayo ay nakapagdasal? Kailan yung muling sandali na kayo ay nakapagnilay patungkol sa buhay, patungkol sa misyon, patungkol sa kaligtasan? At itong mga sandaling ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para tayo ay tumigil sandali, pagbuklurin ng ating pamilya at sama-sama tayong magnilay sa mga mahal na araw. Alam natin na ang mahal na araw ay sinisimulan sa pamamagitan ng Miyerkules ng Abo. Ito yung pagpapahid ng abo sa ating mga noo. At doon sinabihan tayo, talikdan ang kasalanan, manampalataya sa mabuting balita. At tatlong bagay ang ibinigay sa atin nung Miyerkules ng Abo. Sinasabihan tayo patungkol sa pagdidisiplina, at bahagi ng disiplinang iyon yung pagdarasal, bahagi ng disiplinang iyon yung paglilimos, yung pagbibigay, at bahagi ng disiplinang iyon yung fasting and abstinence. At doon sa loob ng 40 araw, pinaghandaan natin ang mga mahal na araw. 40. Alam niyo po sa Biblia, importante yung 40 sapagkat iyon ay sumisimbolo ng paghahanda. Kapag meron tayong nabasa sa Biblia na 40, yun ay sumisimbolo ng misyon. Kapag meron tayong nabasang 40, yun ay sumisimbolo ng kaganapan. Halimbawa, narinig natin sa Biblia yung 40 araw, na sa loob ng 40 araw ang mundo ay nasa ilalim ng tubig nung kapanahunan ni Noah. Sa loob ng 40 taon, ang bayan ng Israel ay naglalakbay patungo sa bayang pangako. Sa loob ng 40 araw, si Moises ay nandoon sa bundok ng Sinai at ibinigay sa kanya ang 10 utos ng Diyos. Sa loob ng 40 araw, si Jonas ay nangangaral sa mga taga-Ninive na talikdan ang kanilang mga kasalanan at magbagong buhay. At sa loob ng 40 araw, si Jesus ay nasa disyerto, nagninilay, nandoon yung kanyang panalangin at malalim na relasyon sa ating Diyos. Mga kapatid, ngayong mga mahal na araw,
binibigyan tayo ng pagkakataon para tayo ay magnilay. Ano ba ang ating pagninilyan ngayong mga mahal na araw? Tandaan natin, kapag sinabi nating mahal na araw, ito ay galing sa salitang mahal. Kapag mahal, dalawang bagay yung naisip natin. Kapag halimbawa, pumupunta tayo sa supermarket o kaya sa palengke at meron tayong nakita doon na isang bagay, halimbawa ay bangus, baboy, at tinanong natin, magkano kilo niyan? Sasabihin niya, 600, 500. Sasabihin natin, mahal. Kapag tinignan natin yung isang bagay, tinitingnan natin yung presyo. At doon sinasabi natin, mahal. Pero hindi lamang yung mahal as expensive, meron ding ibig sabihin na mahal, ang ibig sabihin naman ay love. Ano nga ba yung mga mahal na araw? Yung bang mahal na araw ay expensive na araw o love, pag-ibig na araw? Kung titingnan natin mga kapatid, yung dalawang bagay na yon ay makikita din natin sa mga mahal na araw. Bakit? Sapagkat ang ipinantubos sa atin ay hindi basta-basta, kung hindi kung ano-ano lamang, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, na doon sa krus, ibinigay niya yung kanyang buhay. Kaya nga ito ay expensive. Nandoon yung pagsasakripisyo. At hindi lamang yon, bagkus, nandoon din yung puso ni Jesus na nagmamahal sa atin. Sa lahat ng ating ginagawa, sana lagyan natin ito ng mahal. Anong mahal? Mahal na hirap, mahal na sakripisyo, mahal na pagod, at doon makasusumpong tayo ng kaligayahan. Alam nyo, katatapos lang din natin ipagdiwang ang Palm Sunday. Kahapon, ipinagdiwang natin ang linggo ng palaspas at ang bawat isa sa atin ay merong daladalang mga palaspas. Bakit? Para saan ba yung mga palaspas na yan? Yung palaspas na yan, hindi yan pantaboy ng mga masasamang espiritu. Yung mga palaspas na yan, hindi yan pantaboy ng mga malas o kaya hindi ka napupuntahan ng mga taong masasama dahil meron kang daladalang palaspas. Hindi po. Ano ba ang ibig sabihin ng palaspas na yan? Pero bago natin tingnan yon, makita nawa natin yung mensahe ni Pope Francis. Sabi ni Pope Francis, kapag tayo daw ay malusog, nakakalimutan natin ang ating kapwa-tao. Ano nga ba yung kaibahan ng pagdiriwang natin ng mga mahal na araw ngayong taong ito? Bakit nasabi ng ating mahal na Santo Papa yung ganong mga kataga? Bakit? Sapagkat minsan kapag tayo ay sagana, nakakalimot na tayo sa ating kapwa-tao. At doon natin papasukin yung ibig sabihin ng Palm Sunday. Yung Palm Sunday pala, ito ay pag-alis ng mga bagay na meron tayo para makita din natin yung pangangailangan ng ating kapwa-tao. At makita natin na si Jesus ang ating pag-asa. Yun pala yung katuturan ng Palm Sunday. Ang katuturan ng Palm Sunday ay si Jesus ang ating pag-asa. Na doon makita natin kung paano natin dinawagayway yung mga palaspas. Ito ay simbolo na si Jesus ang ating pag-asa. Hindi ko alam kung naaalala ninyo yung kwento nung panahon ni Noah na kung saan ang bayan ng ang mundo ay nasa ilalim ng tubig sa loob ng 40 araw at doon sila ay nasa isang barko. At noong mga panahon na yun, siguro nakalipas na ang ilang mga araw, nagpalipad ng kalapati si Noah. Ano ang nangyari doon sa kalapati? Bumalik yung kalapati. Bakit? Kasi wala siyang madapuan. Puro tubig, yung mundo. At matapos ang ilang araw, nagpalipad muli si Noah ng kalapati. Ano ang nangyari? Bumalik yung kalapati na may tangan-tangan na dahon sa kanyang tuka. Ano ibig sabihin nun? Tanda ng pag-asa. Humuhupa na ang tubig. Ganun pala ano? Yung palaspas, yung dahon, ay simbolo ng pag-asa. Na itong iwinawagayway nating mga palaspas na ito ay simbolo na si Jesus ang ating pag-asa. Kaya nga inilalagay natin yung mga palaspas sa pintuan ng ating bahay, sa bintana ng ating bahay, para makita ng mga tao, ito ay pagsasabi sa mga tao na si Jesus ang ating pag-asa.
So ganun po yun, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi pala yan simbolo ng pangtaboy ng mga masasamang espiritu, bagkus ito ay pagsasabi na si Jesus ang ating pag-asa. Pangalawa, mapupunan natin na yung mga santong martir, kapag meron silang mga images, lagi silang may daladalang palaspas. Bakit? Sapagkat yung palaspas ay simbolo din ng martyrdom. Ito din ay simbolo na handa mong ialay ang iyong buhay para sa pananampalataya. May mas malalim pala itong kahulugan. Hindi lang pala ito pagwagayway at gusto natin itong mabasbasa ng holy water, bagkus ito din ay pagpapasabi, pagpapahayag ng ating pananampalataya na handa nating samahan si Jesus hanggang sa katapusan. Ang tanong, na kay Jesus ba ang ating pag-asa? Si Jesus ba ang ating sinusundan? Bahagi ng mga mahal na araw ay yung pagdiriwang natin na tinatawag na Paschal Triduum o yung pinakasentrong pagdiriwang ng ating pananampalataya. Ito yung pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At yun ay sinisimula ng Huwebes ng hapon. Sa darating na Huwebes, inaanyayahan ko kayo na makipag-participate, sumama sa mga celebration sa iyong mga simbahan, sa ating mga parokya para ipagdiwang natin yung huling hapunan. Maganda pong pagnilayan natin yun. Ano nga ba yung huling hapunan ng Panginoon? Diba kapag tayo ay kakain, kapag tayo ay merong mga celebrations, kapag birthday, sino ba yung mga ini-invite ninyo? Sino ba yung gusto ninyong makasama sa pagkain? Alam nyo, sa kultura ng mga Hudyo, meron silang kultura na kami-kami lang. Hindi kayo kasama, kami lang. Tayo-tayo lang. Huwag tayo mag-invite. At doon makikita po natin na sa kultura ng pagkain, doon nabubuo ang isang samahan. Siguro magandang tumigil muna tayo doon. Mga minamahal ko mga magulang, kailan yung huling sandali na kumain kayo bilang isang pamilya na sama-sama, na buo? Kailan yung huling sandali na kayo ay lumabas bilang isang pamilya na sama-sama at buo? Importante yun. Para mabuo ang pamilya, yung konteksto ng pagkain ay importante. Kaya nga sana, kapag tayo ay kumakain, wala yung mga gadgets, wala yung television, wala yung internet, wala yung social media, sapagkat importante yung interaction. Importante na tayo ay nag-uusap. At doon sa pagkain, doon sa hapag, doon nabubuo ang samahan. Pero gusto ba nating makasama sa hapag yung isang kaaway, yung isang katampuhan ng loob? Halimbawa, doon sa huling hapunan ng ating Panginoon, alam niya kung sino yung nagtataksil sa Kanya. Alam niya kung sino yung tatalikod sa Kanya. Alam niya kung sino yung tatakbo palayo sa Kanya kapag siya ay naghihirap na. Pero doon sa pagkakataon iyon, pinaghanda ni Jesus ang Kanyang mga alagad ng isang hapaw, ng isang kainan. At doon sa pagkain iyon, pinatatag sila. Pinalakas sila. Oo, alam ni Jesus na sila'y mahihina. Alam ni Jesus na may magtatakwil sa kanila. Alam ni Jesus na mayroong tatalikod sa kanila. Pero nandoon at aalalahanin nila na sila ay ipinaghanda ng isang hapag para palakasin sila. Matapos yung huling hapunan, si Jesus ay tumungo doon sa halamanan para manalangin. At doon makikita natin yung event na kung saan si Jesus ay umiyak. Kayo ba? Kailan yung huling sandali na kayo ay umiyak? Bakit ba umiiyak ang isang tao? Umiiyak ang isang tao sapagkat siya ay nalulungkot, siya ay nalulumbay, marahil siya ay nangungulila, marahil siya ay kinakabahan. Meron din naman tayong tinatawag na tears of joy, na kung saan kaya tayo naluluha sapagkat masaya tayo. Pero doon sa halamanan, si Jesus ay umiyak ng dugo sapagkat nandoon yung kanyang makita niya kung ano yung kanyang dadanasin
sa mga susunod na araw. At dahil doon, siya'y lumuha ng dugo. Mga kapatid, doon makita din natin yung konsolasyon na kung si Jesus ay nagdarasal para sa atin. Yung John chapter 17 ay hindi lang niya ipinagdarasal yung kanyang mga alagad noong panahong iyon, bagkus pati ikaw at ako ay ipinagdarasal ni Jesus. Maaari bang makapaglaan tayo ng sandali at ng oras para makapagdasal? Alam niyo, kung minsan nakakalungkot kapag sinabi natin, nakahanda ka na ba sa mga mahal na araw? Sasabihin nila, nakahanda na kami mag-outing, nakahanda na kami pumunta sa mga beach, pumunta na kami sa iba't ibang mga galaan. Mga kapatid, tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga Katoliko. Sana itong mga panahon na ito ay gamitin nating panahon para tayo ay makapagnilay. Tumigil tayo sandali. Hindi ito yung panahon para tayo ay mag-outing. Hindi ito yung panahon para tayo ay maggala. Bagkus ito yung panahon na ibinibigay sa atin para tayo ay makapagnilay para sa ating pananampalataya. Isa marahil sa image na mai-encounter din natin sa ating pagninilay ng mga mahal na araw ay yung mga pagtalikod kay Jesus. At doon mayroong dalawang tao na masasabi natin na tumalikod kay Jesus. Isang tao na nagkanulo sa kanya at isang tao na nagtatwa sa kanya. Yung una, yung isang tao na nagkanulo sa kanya, alam natin na iyon ay si Judas. Minsan masakit yung mga unspoken words Kung hindi ka kikibuin, hindi ka kakausapin, at doon bigla ka na lamang hahalikan. Tinatawag na halik ni Judas. Si Judas, isa sa 12 alagad ng ating Panginoon. At isa din siya sa mga pinagkakatiwalaan ni Jesus. Isa siya dun sa tinawag ni Jesus, sumunod ka sa akin. Isa siya dun sa 12 apostol ng ating Panginoon. At marahil nung panahon din yun, nadama niya kung paano yung pag-ibig sa kanya ni Jesus. Subalit sa kabila ng pag-ibig na yun, nakuha niyang ibenta si Jesus. Alam mo, sa panahon ngayon, ang dami-daming mga pagsuko, ang dami-daming pag-ayaw, ang dami-daming mga pang-iwan. Sa pamilya, sa paglingon natin sa ating kapaligiran, napakaraming mga broken and dysfunctional families. Yung mga sandali na kung saan pinlanong buuin ang pamilya, mahalin ang pamilya, subalit sila din yung nagdesisyon na iwanan ang pamilya. Masakit yun. At doon marahil na-experience din ng ating Panginoon yung hirap at sakit na yung mismong minahal niya ang siyang nagkanulo sa kanya. Yung mismong alagad niya ang magtatatapos